Hi guys! Welcome back to another vlog. For today's video, may isang announcement na dito kami ngayon sa NAIA Terminal 3 kasi papunta kami ng Bacolod. First, airplane ride ng parents ko and first time namin pupuntahan yung mga family ng side ni Papa sa Negros Occidental sa Sipalay. So ayun, maaga kami nagpunta dito sa airport and now we're just chilling, waiting for boarding. So ayan, and nandun sila sa likod, sila Papa. So ayun guys, we're excited na i-update ko kayo sa mga ganap namin this whole trip. And actually yung mga pupuntahan namin, hindi nila alam na bi-visit kami. So, surprise to. And sana ma-surprise talaga sila. And hindi rin naman talaga namin alam yung dadatnan namin doon. Everything is unexpected. So, yan, excited lang kasi nga first time ng family and first time nila ng kapatid ko na bunso and ng parents na mag-airplane ride. And buti na lang meron kaming nakuha na window seat for them. So, ayun, i-update ko na kayo. Sarap yan. Guys, nagluto ako ng quesadilla. Nagbaon ako for our snacks dito while waiting. Dahil hindi tayo dito sa airport magsispend ng pera for food. Doon tayo sa destination natin. Like knowing na sobrang overpriced ng airport food. Kaya nagbaon ako. So yun, pwede nyo din yung gawin next time. Mas diba? Masarap pa. Mas masarap. Miss Navy Amarte, Mr. Diego Castillo, Mr. Diego Bertosemo, Miss Cristina Romero. Now, coordinate 134B and standby for flight for the announcement. Sinto sa... Ay, yung ingredient niya, tinalim pero ingredient. Maantok. Pero sabi niya pa. We're here in Bacolod. Touchdown 11:30. Medyo delayed yung flight as usual, expected.
Ito na yung airport. Mama, how was your plane experience? Experience. Wala, nag-rides ka. Sabi ko, bakit nalilyo ko yata? Kaya babo, kala ko hindi umaandar. Ano hindi umaandar? Yung naka-steady lang siya. Kala mo naka-steady lang. Hanggang sa gumalan, hanggang sa mag-tilt. Tapos pagkagaganyan, akong papa mo. Ano naman yan? Ano kalayo po ito sa Lacson? Lacson? Oo. Sa 10 or 12 kilometers. Okay. Mas malapit na to eh. Okay po. Kaya dati walang silay doon sa ano, nilagyan na lang nila ng silay. At least okay lang pala. Oo. Pero malayo pa rin yung South Terminal. Opo. Papunta na kami ng Ceres Terminal going to Sipalay. So, mga 5 hours expected na biyahe ulit by land. So, ayan, nag-book kami ng Grab. Light fish. Yes, po ba kayo? Nagpapanood po. Series. After 4 hours is nasa bus pa rin kami. Ayan yung view ko dito. And nakatulog ako guys. Sakong tulog ko kasi wala pa akong tulog. Galing akong work. Diretso kami ng biyahe. Hindi ko alam kung nasan na kami. Hindi ko din alam kung ilang oras pa. Kaya tulog yung kasama ko. Kumakain yung iba doon. So yeah, kumakain ako ng nagme-merienda ako ng piyaya. May nabili yung kapatid ko kanina. So yun, nagsa-sightseeing lang ako kasi hindi ko alam kung nasan na kami or kung gano'n na kami kalapit or kalayo pa sa destination. Pero time check, it's sakto 5 p.m. Ang ganda ng view. Tapos sa kabilang side lang. Nagtanong kung saan na tayo banda. Mulata na kama. Mulata, barangay Mulata. Okay. Tapos iklata. Wala na na ako sa work. That's why. Diretso irigasyon lang. Guys, finally, we are here. It's 6:15 and naglalakad na kami papunta sa accommodation. Hi guys, finally, after 6 hours, na kami, Sipalay City proper. So, walking distance lang, konting lakad dun sa accommodation. Kanina pa nga nagme-message yung hostel na pagsustayan namin kasi ang tagal ng biyahe namin. So, ayun, mag-check-in lang muna kami and then lalabas for dinner. In fairness, ang daming mga establishment, mga kainan naman. So, pupunta tayo mamaya sa may beach na part. Nandito na kami sa Sipalay and naka-check-in na kami and ngayon is nasa Koi's Food House kami. Ayan, dito. So, naka-order na kami ng food and crave na sila ng
Red Horse. Crave na sila ng kanin. So, inintay lang namin yung food. And ang daming tao. And in fairness, ang daming tao. And hindi na daw, akala ko dati 7 PM sarado na. Kasi 7:10 na. And ngayon naman, lively yung vibe. Ewan ko, Saturday. dahil weekend ba? And Yes. maraming kumakain. Like, tingin ko maraming tourist. Dahil weekend nga and bakasyon. pa, hindi ganyan. Ayan o, ang daming tao doon. Of course, hindi nyo makikita dahil hindi ko ito mazozoom. Pero, ayan. Tourism. So, hintayin namin yung food. Gutom na ang lahat. Ha? Nakain pa? Nakalimutan kong nandyan nga pala kayo. Namit. Namit gid. Ubus na. Good morning guys. It's the next day. Rise and shine na po ang mga taong taga Pampanggang nasa Sipalay. Ayan, ito-check namin. Ay, wala ko relo. Anong oras na? 6:20 ng umaga. Sobrang lakas ng mga palaka kagabi. Nagmumoist yung camera ko. Dahil galing kami sa aircon. Pero, so ayan, medyo patse-patse yung vlog ko kahapon. Dahil sobrang hectic ng biyahe namin. So, hindi ako palagi nakapag-update. Pero, after namin sa airport is sumakay kami ng Grab going to Ceres, South Ceres Terminal. 14 kilometers din yung layo nun. So, convenient kung may Grab kayo, mag-Grab na lang. Though meron daw shuttle bus doon going to terminal. 200 each. Pero mas mura pag nag-Grab kayo. And then after nun is nag-bus kami for like 5 hours going here. And then, yun na. Hindi ako masyadong nag-vlog kasi natulog lang ako sa biyahe. So, nakarating kami dito 6 na. Past 6, no? Yun, past 6. Tapos yung vlog ko na kumain kami. And now, this is the next day. Ayan, sunrise. Ayan. Check daw namin yung sunrise. And from our location is sobrang walkable lang niya going sa public market, sa beach, and then sa mga kainan. Ito talaga yung hinanap ko na hindi na namin kailangan magsakay-sakay. So, ito. Sobrang lawak ng space dito. Parang may garden, playground. May Coast Guard. Tapos may Coast Guard doon sa kabila. So, hanap tayo ng mabe-breakfast din namin ngayon. Kasi hindi na kami nakapag-grocery ng kahit konti kagabi. Inabot kami ng ulan pauwi. So, nagmadali na kaming bumalik. And by the way, yung pamasahe nga pala namin kahapon is 420 from South Ceres Terminal going to diretso na ng terminal dito sa Sipalay. Mamaya, i-room tour ko na lang kayo dun sa kung saan kami nagsistay. So, ayan. Konting kembot lang natin. Nasa beach na tayo. Actually, kagabi, may mga naliligo pa and parang may mga nagna-night swimming dito. Sobrang open talaga siya for public, itong beach. Ang ganda. Hi, Ma. Good morning. Morning. Ayan, sobrang saya niya ni Papa kasi nakabalik na siya ulit dito. Oh, picturean mo daw siya. Ganda na liwanag. Ayun, no, tas meron parang bundok doon. Dito may live music kagabi. Nadaanan namin yan. And then merong mga kainan pa somewhere there. Yung kinukwento ko kagabi, labawakan mo nga, is meron dito kagabi na parang nagna-night swimming sila. And parang may mga baon lang sila ng mga kaldero, pagkain, sariling mesa. Kaso umulan kagabi, so hindi ko sure anong nangyari na sa kanila. Tapos talagang naliligo sila kasi hindi ganun kataas or kalakas yung alon. No, hindi nga actually nakakatawa. Hindi alam ni Mama na may dagat kasi hindi niya daw naririnig yung alon. Hindi niya alam na dagat na pala yung dinadaanan namin kagabi. So ayan, ang saya. How do you find it? Saya. Ang ganda. Ganda na. Good morning. Napagising ako na maaga ng Sipalay.
Ayan, nandito na tayo sa kung saan kami kumain kahapon. So, nandun yung mga kainan, pero pwede silang umorder, pwede kayo umorder, tapos dito nila si serve para malapit sa beach. So, one time, itatry namin yan na habang nagsa-sunset, dito kakain. Sobrang kalmado ng tubig. Like, for a dagat. Sobrang. Sobrang kalmado, kaya ligo-ligo yung mga bata kagabi. And ang gagandahan pa dito guys, free talaga siya. Like walang mga cottages, walang maintained yung beach and then libre siya. Liguan ng sino man as long as syempre responsible ka sa mga kalat nyo and on. Kasi makikita mo sa daan na may mga reminders ng ano yung mga do's and don'ts. And wala siyang bayad. So, yeah, ang saya. So, punta lang kami ng market. I-end ko muna dito dahil baka masyado na siyang mahaba. So, thank you for watching this portion of my vlog and I'll see you on my next one. Bye! Hi, welcome to Palay.